Ayan, oh. Ayan. Ang sabi ng assessor ng Taguig, Dilapas, walang. Hindi! Acquisition purposes should not be considered as title. Yan ang ginawa ni Dilapas. Dilapas, walang lupa. Kaya, sa inyo nga to eh. Oo nga. Yan lang ang bago eh. Hello, sir. Sir. Binibigay ko sa inyo. Pwede pa manahimik muna lahat. Ayan. Sige. Sir, ang DENR po ay nag-issue sa amin ng certification na ang Dilapas ay walang lupa dito sa lugar na to. Ngayon, kung may pinapakita po kayo dito, may dokumento din po kayo Ayan po dito. dokumento ng Pasig. Opo, may dokumento kayo, may dokumento kami. Ngayon, hindi po tayo dito ang magtatapos. Dapat nga ho sa korte. Ay, bakit hindi kayo? Ano ba kausap ko? Ito ikaw. Isa lang. Mag-iisa lang ako eh. Sigaw kayo ng sigaw. Ay dala-dalawa kayo. Isa lang ko isa. Ang hirap, hindi tayo magkakaintindihan eh. Hindi tayo magkakaintindihan yan. Pero wala yung ano, wala yung 20 minutes. Hindi yun. Wala yun. I-order na po ng Pasig yan. Asan yung order? 20 minutes Asan yung po. order nyo? Asan yung order? Asan yung order? Wala tayong usapan. Binibigyan namin kayo 20 minutos. Iiwan na namin sa inyo. Ayaw ng dokumento namin. 20 minutes, wala kayong order. Eh di wow. Ay, proseso namin ang tama to. National government ang nilapitan namin. DSOD, BIR, DNR. Tapos, Saka Manila Regional Trial Court. Dinimanda kayo, hindi kayo humara. sumisipot. Tatlong hearing, umabot ang tatlong hearing ninyo, wala. Binigyan kayo ng DOJ ng Palugit, DOJ Maynila ha, hanggang November 20. 20, walang sumipot. Hindi kayo dumating. Walang sumipot sa Wala inyo. kayong sinabit na 20 counter minutes. affidavit. Pwede yung kami bibigyan nyo ng palugit na 20 minutes daw. Bibigyan nyo kami ng Palugit. Kami ang nakarehistro sa Sinusito DSOD. namin ng maayos to. Dali nyo sa korte ang usapan na yan. Ang lupang ito, ang tax mapping nito ay nasa Taguig. Taguig. 20 minutes at isang oras pa. Kahit hanggang bukas tayo rito, magdamagan tayo rito. Masyado nyo na kaming hinaharas. Yung mga tubo namin na mga ninakaw ninyo, nasaan na? Mga public servant kayo, mga nagnanakaw. Hindi na nga kayo kinikilala ng Taguig eh. Hindi kami basta-basta papasok dito. Kung illegal kami, isasalang-alang namin ang pamilya namin, papasok kami sa illegal, no way. Kaya kami nandito dahil legal kami, legit kami. Nakarehistro kami sa DSOD. Ito yung sinasabi nilang Dilapas, oh. Oh. Hop, nalaglag. Ayan, oh, yan sinasabi nila. Oh, kahit sa DNR, hindi sila kinikilala. Walang lupa sa Dilapas. April 10, naghamon kayo, sabi nyo, magdimandahan ng korte. Iginorte namin kayo, kahit isang hearing, hindi kayo dumating. Hindi dumating. Ano sinabi ng abogado? Iniritso natin yan sa DOJ Maynila. Ngayon, pagkarating sa DOJ Maynila, binigyan kayo ng Palugit hanggang November 20, ni counter affidavit, hindi kayo nag-submit. Napakaswerte ng mga politiko ng Pasig. Alam nyo, kahit Taguig yung lupa, sa inyo pa rin kami bumuboto. Pero ang ginagawa nyo sa amin, hinaharas nyo kami. Kaya ngayon, Ayaw nila dahil walang dokumento. ngayon handa kaming i-transfer ang boto namin sa Taguig. Dahil wala kayong pinakitang mabuti sa amin. Ito yung survey plan namin. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan at isang grupong pilit umanong inuukupa ang lupa sa barangay Pinagbuhatan na sinasabing pagmamayari ng LGU. Ayon sa ulat, bumalik nitong 25 ng Pebrero ang grupo sa nasabing lugar dahilan upang magtungo ang action line at kapulisan upang pigilan ang iligal na pananatili umano ng mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong insidente. November 2023, nagkagulo na rin ng hilingin sa grupong Far East Community na lisanin ng lugar matapos matuklasan ang kanilang pagbabakod. Nabalitaan din na may mga pribadong individual umano ang nagbebenta ng rights sa lupa sa halagang 5,000 piso pataas.
Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaang lokal, tumanggi ang grupo na lisanin ng lugar. Iginiit na mayroon silang dokumentong nagpapatunay sa kanilang karapatan dito at sinabing kilala nila ang tunay na may-ari. Binigyan ng 30 minuto ang grupo upang umalis, ngunit tumagal ang negosasyon ng buong araw. Actually, nakatanggap kami ng tawag from concerned citizen, tumawag sa barangay na meron daw allegedly na nag-occupy uli o may mga nag-iipon-ipon dito sa government-owned property lot ng City Government of Pasig. Nung upon verification ng barangay, itong grupo na ito na dati na natin tinanggal, siguro mga 5 beses na, pilit na ino-occupy yung government-owned lot ng City of Pasig. Hindi pa rin nila matanggap na talagang ito po ay pag-aari na ng City of Pasig. Kaya kanina pagdating ko dito, nakita mo kahit na hindi sila nanghihingi, binigyan natin sila ng position paper ng City of Pasig na ito po ay pag-aari po ng city government, katulad ng inire-request ng kapulisan na humihingi sila ng proof. So ang gusto nila, magtatayo sila dyan, tapos magdemanda na lang tayo, pero hindi na natin papaabuti ng ganon. So ang inaano nila dito na yan daw ay private property, at ang nagmamay-ari daw ay yung company nila o yung kumpanya sinasabi nilang nag-o-organize sa kanila. Pero malinaw naman po na ilang beses na silang nag-apila o nagdemanda sa korte, na-dismiss po lahat. So ibig sabihin, dito po ay kinakailangan ng magpakitaan po tayo ng mga papeles. Pero hindi naman na sa ganyang panahon na i-occupy nila yung property. Kasi nasa side na kami ng government, nasa side na namin yung yung lote na nabili na ng Pasig. So kami po yung nagbabantay, Ngayon kung meron sila po yung naghahabol, call nila yon. Dapat sila yung mag-file ng reklamo kung yun ang hinaing nila. Pero hindi ito yung proper venue. So ang sinabi namin sa kanila na pag hindi sila umalis talaga dito, mapipilitan kami talagang alisin sila dyan. Ang hinaing lang nila, ito po daw ay lungsod ng Taguig. Hindi naman natin itinatanggi na ito yung lungsod ng Taguig. Okay? Ito po yung lungsod nga ng Taguig, pero ang kalahati nito yung lungsod ng Pasig. Pero yung kalahati na sinasabi nilang Taguig, ay meron tayong dokumento na ito nga po ay Taguig, pero nabili po ng lokal na pamahalaan ng Pasig City. Pinili natin ito. Hindi natin ito basta ino-occupy lang o kinukuha lang sa kanila. Hindi po. So ito po ay na-acquire natin through deed of sale. So binili po yan, nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Pasig dito. Kaya nakikiusap kami sa kanila simula pa kaninang umaga, tanghali hanggang ngayong hapon. Pero kung sakali talaga na sila ay magmamatigas, siyempre wala naman kami magagawa kundi proteksyonan ang pamahalaang lungsod ng Pasig sapagkat ito po ay may proyekto ng nakaamba. Ito po ay may proyekto na nagagawin ng lungsod ng Pasig. Kaya kung hindi sila po aalis dito, nagbigay ako ng 20 to 30 minutes po talaga, mapipilitan kaming i-dismantle at alisin yung mga inilagay nila dyan at i-disperse sila. So kaya sana hanggang sa uli nakikiusap ako, sabi ko nga through sa inyo, sa mga sa media or sa mga vlogger na makausap sila na kung meron silang hinaing o meron silang gusto nilang habulin ang sinasabing authority dyan sa lupa na yan, mag-file sila ng complaint. Sasagutin naman namin anytime pero kasi ilang beses na silang nag-file ng demanda, kami rin ay sumagot naman, hindi naman sila kinatigan ng korte sapagkat wala naman silang ipinapakita na talagang sila yung may position paper para dyan sa authority ng lupa. Kaya nakikiusap naman kami. Sinasabi namin sila kasi mula pa kanina parang sarado yung isip nila. So nandito po kami, hindi kami para makipag-away kung hindi proteksyonan ang pag-aari ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig at pag talagang hindi po sila umalis dyan ay po proteksyonan natin. Mapipilitan po kaming paalisin sila dyan, katuwang ang ating barangay, katuwang ang ating kapulisan para sa isang maayos na dispersal. Kailangan namin silang maalis dyan sapagkat iyan ay pag-aari ng gobyerno. Meron silang reklamo, pumunta sila sa tamang authority, pumunta sila doon sa barangay na sumasakop dito, pumunta sila doon sa kanila sa City Hall ng Taguig para makita nila na yung mga papel na idinodocument namin na ipinapakita namin sa kanila ay legit at legal. So kaya ang pakiusap lang muna namin kung may nakikinig sa kanila or nakarating sa kanila through sa inyo po, muli, binibigyan namin sila ng enough and ample time. Binibigyan namin sila ng pagkakataon na makaalis ng maayos at saka yung wala tayong sakitan na nangyayari sapagkat kung hindi po mapipilitan po kaming paalisin talaga sila, i-disperse at proteksyonan po yung lupa ng gobyerno. Wala ho kaming kinalaman na para sila igipitin or whatsoever. Ang amin lang po dito bilang opisyal ng pamahalaan at bilang mga kawani ng city government ay pinoproteksyonan lang ho namin at kinakausap po namin sila, kinakausap namin sila ng maayos, nagkakaroon ho kami ng usapin pero ayaw ho nilang makinig, sarado po ang kanilang isip, wala na po kami magagawa doon. Kung mapapansin nyo naman, nandito ang lahat ng mga sangay ng gobyerno
na pilit na nakikipag-usap sa kanila pero ayaw po nilang makinig. So siguro wala na po kaming magagawa. Ang aming paumanhin po sa kanila pero kailangan po namin gawin ang aming mga trabaho. Yung nakipag-usap na pulis po dito, hepe ba yun? Wala ho kayong hahawakan dito na gamit kahit ano. Kahit kami, hindi kami pwedeng hawakan. Bawal po, bawal. Kailangan namin makausap si Pico. Ang mga bata hindi alam ngayon. Sige na. Hindi ho kami dito magtatagal at hindi kami dito titigil kung wala kaming pinaglalaban at wala kaming legal na mga dokumento. Ngayon, kung binibigyan nyo kami ng 20 minutes, hindi ho kami alis dito. Idemanda nyo kami. Darating kami. Tinatawag kayo, hindi kayo humarap. Sige po, wala pong problema. Sige po. Mapapaus lang po kayo. Sige po, pahinga po Huwag muna kayo. ninyo pakikialaman ang property namin. Sige po. Mapapaus lang O po. ba't nandito kayo? Sige po, mapapaus lang po kayo. Relax lang po kayo. Alalahanin ninyo, no one is above the law. Hindi na babayaran ng batas. Lalo na sa Supreme Court. Tatawid ka na lang lumboy. Sa Supreme Court, malapit ka na. Hindi kami magpapahinga, lalo't nandiyan kayo. Relax lang po, relax. O, relax lang. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga dokumentong hawak namin. Baka kayo ang walang alam. Pinag-ubusan namin ng oras at ng pera, makuha lang namin ang mga legal na dokumento. Kung alam nyo lang, hindi po kami dito mga bayaran katulad ng mga sinasabi ng nasa paligid dyan. Kami pa nga ho ang nagbayad, hindi ho kami mga bayaran dito. Hindi ho kami magdadaga sa init ng araw at ulan para lang manatili dito nang wala ang lang ng aming pinaglalaban. Sinubukan ng iNews Pasig na formal na makapanayam ang grupo, ngunit sila ay tumanggi. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.